Hello po sa ating mga tendero at tenderang nanonood ng vlog na ito. Sa vlog na ito ay pag-usapan po natin kung ano po yung naging epekto ng pandemya or ECQ sa sales po ng aking tindahan. Kung ito ba ay tumaas or bumaba. So I hope na panoorin ninyo ng buo ang video nito para malaman ninyo. Kaya tara na! So hello po mga kasari. So ito na po yung sales ko po within 7 days po to. 7 days po to na sales ko po sa aking tindahan. So ang gagawin po natin is bibilangin po natin ito para malaman natin kung magkano po yung sales ko within 7 days. So i-compare po natin ito sa sales ko po noong hindi pa po nagkaroon ng pandemya dito sa ating bansa. So ito meron pong mga nakabalot na po kasi nga umaapaw na po dito sa lalagyan ko po, kaya binabalot ko na po sila. So ito po tig 100 na po ito yung isang balot nito. So ayan po. So ilagay na lang po natin dito. So bibilangin po natin yung mga natira. So para malaman po natin kung magkano po ito lahat. So ang ginagawa ko po is nagbibilang po ako ng 100 na tig piso at saka 100 na tig 5 kasi yun po yung gagamitin ko panukli po. So ito na po yun. So ang dami pong tig to 20 pesos po. So makapal po. Sana yung naging makapal is yung tig 1,000. Sa ngayon po is tig 20 pesos lang po yung makapal. So yung tig 50 pesos. Tapos ito naman yung tig 100 po. So ito po yung sales ko po for 7 days. So ito naman po 1,000 at saka tig pa 500 po. So ngayon magbibilang po tayo ng coins. So ito na lang po yung tig piso na bibilangin natin. Magbibilang po muna ako 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. So 90, 100. So ito po yung gagamitin ko ano po bukas. So may maiiwan po dito na 100 na tig piso at saka 100 din na tig 5 pesos po. So ito po yung natira sa tag 5 pesos po, kaya bibilangin po natin by 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Ito po 100. So meron na pong nakabalot na 900 pesos na po. So pang 1,000 po yan na coins. So ang daming coins po. Yan. $50, $60, $70, $80, $90, $100. Tig sa 10 piso po. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Po. Ito
20 pesos na lang po natira sa tigpa 5 peso. So ngayon naman is yung 100 is yung tigpa piso. So magbibilang lang po ako ng 100 para panukli po bukas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 40 pesos po. So 100. So ito po yung natira, isisama po natin to sa sales po natin. So ang natira po is bibilangin po natin. So ang natira natin 50 piso po is kasali po to sa sales. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 2, 4, 6, 8, 28. So itong 100 lagyan natin to kasi ito yung gagamitin pa ng bukas. Yun. So yun po. So bali po lang po dito is 200 pesos. So dito po mga kasari, yung mga ganito pong coins is yung mga maitim, hindi na po to tinatanggap sa mall. So ito po is galing po to sa piso-piso tubig ko po, kaya hindi ko po ito nakita. So nung kinuha ko na po yung mga piso doon sa hulog-hulog tubig is meron po mga ganito. So okay lang po yan. So yun po. So bibilangin na po natin kung magkano po lahat yung sales natin. So meron po tayong total na sa coins is 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9, 10, 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,400. Tama po ba? Yung pagkabilang ko. So ito po, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 2, 4, 6, 8, 28, 48, 100, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000, 100, 200, 300, 400, 1,448. Ang coins po natin is 1,448 po. 1,448. So coins po yan. So dito naman po sa mga bills, so bibilangin po natin kung magkano po lahat to. So 20 pesos muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. So 61 po yung 20 pesos po natin. So ang coins po natin is 1,488, tapos 61 times 20 para po sa 20 pesos, which is 1,220. 1,220 po yung 20 pesos. Tapos yung 50 naman po is 100, 200, 300, 400, 500, 650. 1, 2, 3, 4, 5, 650. So 650 po yung 50 pesos. 650. So yung tag 100 naman po is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 1, 3 po. 1,300. So ito naman po is yung tag 1,000 natin is 1, 2, 3, 4. 4,000 po yung tag 1,000. So 500, 1,000, 2,000, 2,500. So ito po yun lahat. So ito total po natin kung magkano lahat. 1,448 sa coins plus 1,220 sa 20 plus 650 sa 50 pesos, 1,300 sa tig 100 plus 4,000 sa 1,000 plus 2,500 sa tig 500. So total is 11,118. So ang next na gagawin natin is itatali po natin to. So isi-separate ko po to kasi nga i-separate po kasi yung beverage at saka yung mga grocery items ko po. So meron po akong tally sheet po dito. So ito po. So ayan po. So ang tinatali ko po dito is yung load at saka yung grocery items at saka yung beverage. So ngayon is wala po tayong binibenta na load kasi hindi po ako nakapag-load kasi mahirap po talagang lumabas dito sa amin ngayon. So kaya wala munang benta ng load. So zero talaga yung benta ko sa load ngayon. So itatali na po muna natin. So yung sales ko pala sa beverages is total po is ito na po, tinotal ko na po. So medyo magulo po to kasi 1 week kasi hindi kagaya po ng mga nagdaan nung wala pa pong ECQ is everyday po kasi ako nagtatali. So everyday po yung pagbibilang namin. So kaso ngayon is medyo tumay po. So titignan po natin kung magkano po yung diferensya. So sa merong pandemya or naka-ECQ at sa wala po, yung normal na days po. So ito na po. So ang date po nito is nagsimula po ng July 9 until July 15 po. So yung beverage po na sales is 2,449. Tapos ang profit lang po nito is 374. So ito na po is ito po yung lahat. So tinutal ko na po kung magkano po lahat. So ayun po. So ang kukunin ko po dito sa 11,180 na sa total sales po natin is yung 2,249 is para po kasi yun po ay sales po ng
beverage, kaya kukunin ko po ito. 2,249. 48 to So balik ko lang to. 40, 20, 14. $30, $40, $45, $47, $48, $49. Ayan. So sales po yan ng ito po yung sales ng beverage. So ito yun kanina, yung overall sales is 11,118 minus sa sales po ng beverage para makuha ko po kung magkano yung sales ng store ko po or yung grocery items po. So minus 2,249. So ito lang po yung sales ng mga grocery items ko po, which is 8,869. So ang profit po nito is times 0.08 kasi 8% lang po yung kinukuha ko. So ang profit ko po is 709.5 lang po, or 709 na lang po yung kukunin ko. Tapos sa load po is 0. So ito po yung total na sales ko po is 11,100. 11,118 yung total sales. 118. So i-compare po natin ito sa mga days po na wala pong ECQ at wala pa pong pandemya dito sa atin. So ito po is 7 days po to, nakakuha po ako ngayon or naka-sales po ako ng 11,118. So punta po tayo sa mga days na wala pong ECQ. For example, February 1. So February 1 po yung sales ko po sa grocery items ko po is nasa, parang masyadong malilit na. Yun po. So maliwanag na. Ayan po. So ito po yung mga records ko po. So nung February 1 is yung sales ko po is 2,039 sa grocery items. Tapos sa load po is 950. In one day lang po to. Tapos sa beverage is 1,036. So total sales ko po noong February 1 is 4,025. Pagka February 2, meron naman akong, so 7 days lang po yung kukunin natin dito. I-compare lang po natin sa 7 days din na sales ngayon. From February 1 to February 7 lang po. So ito lang po yung gagawan po natin ng comparison. So February 2 po is kumita po yung grocery items ko or sales po ng store or ng grocery items is 3,395. Tapos sa load is 1,470. Tapos yung beverage naman or yung mga soft drinks at saka beer is 3,548. So total sales ko po sa February 2 is 8,413. So sa February 3 naman is 4,051 sa grocery items. Tapos sa load is 660. Tapos sa beverage is 1,320. So nakikita nyo na man siguro kung ano yung difference. So makikita naman siguro yung difference sa before at sa ngayon. So masyadong malaki talaga yung sales noon. So kung ito total po natin yung sales po from February 1 to February 7, so ito po yung sales.
So sales ko po February 1 is 4,025, February 2 is 8,413, February 3 is 6,031, February 4 3,198, tapos February 5 is 2,846, February 6 is 2,493, tapos February 7 is 3,614. So kung ito total po natin to lahat is magsasama po yan ng 30,620. So sobrang laki po talaga ng diferensya noong wala pang ECQ at ngayon. So mas malaki talaga yung kita noong wala pa pong pandemya at hindi pa po nagkaroon ng ECQ. So yun po ang epekto po ng pandemya sa sales po ng aking tindahan. So bumaba po talaga. So ngayon po na sales is umabot lang po sa 11,118, samantalang nung February 1 to 7, which is wala pong pandemya pa na nagaganap sa lugar natin, is kumita po nagka-sales po ako ng 30,620. So sobrang laki po ng diferensya. So malaki po talaga. So yun po yung diferensya po. So yun po mga kasari. So ang naging epekto po ng pandemya na ito sa aking tindahan is bumaba po yung sales ng aking tindahan ng around 60% or more than 60% ata. So sa inyo po ba mga kasari, ano po ba yung naging epekto ng pandemya sa inyong tindahan? Bumaba ba yung sales ninyo or lumaki ba? So ang importante lang po dito is kung lumaki man or lumiit po yung sales natin is marunong po tayong magpasalamat, kasi nga blessings pa din, kasi nga blessings po ito na dapat nating ipagpasalamat. So yun po mga kasari. So kapag marunong po tayong magpasalamat is mas lalo po tayong biyayaan po ng maraming blessings. So ang pandemya na ito is hindi rin ito panghabang buhay. So wala naman talagang panghabang buhay dito sa mundo, is lahat po is lumilipas lang po. Kaya ang pandemya ito is lilipas lang din po ito. So dapat magpasalamat tayo sa sales natin kung maliit man o malaki, kasi nga kung maliit yung sales mo is hindi mo naman ma-appreciate yung malaking kita kung hindi mo naranasan yung maliit. So yun po mga kasari, maraming salamat po sa panonood ng vlog na ito, and I hope na may natutunan po kayo sa vlog na ito. So maraming salamat po. God bless and goodbye po. So bye bye.